Noong 1980, ang Paragon Hotel ay naging isa sa mga pinakasikat na lugar bakasyonan para sa mga kilalang tao at mayayaman. Kalaunan, isang kilalang mafia ang nagsimulang magsagawa ng kahina-hinalang negosyo sa hotel at namuhunan pa rito. Pagkatapos, natagpo ang patay ang misis ng may-ari at nawala ang lalaki. Ito ang naging dahilan upang magsara ang hotel. Nang mamatay din ang mafia, naglaho ang kanyang kayamanan. Ilang buwan na ang nakalilipas, desperadong gumagapang si Amanda sa sahig ng isang madilim na kwarto upang subukang tumakas. Bigla, may nakita siyang bagay sa harap niya at natigilan sa takot. Sa kasalukuyan, nagsimula si Diane ng livestream para sa kanyang channel, ang The Creepers. Siya at ang kanyang kasintahang si Rick ay nag-anunsyo na ang challenge ngayon ay ang tumalon mula sa umaandar na tren. Ang kanilang pag-uusap ay naputol sa isang maikling clip na nagpapakita kay Diane na tumalon sa pinto. Isang pasahero ang gulat na nanonood at ang kanyang mukha ay inedit bilang isang biro. Bahagi ito ng kanilang intro at ngayon ay ipinapakita ng dalawa ang buong proseso habang sina Cora at Vern ay dumating na may dalang malaking container. Silang apat ay nakasuot ng uniforme ng staff kaya nang dumaan sila sa security, hindi sila pinigilan. Nang nasa tren na sila, binuksan nila ang container para makalabas si JD dala ang kanilang mga gamit. Sa sandaling iyon, may pumasok na pasahero sa kanilang sasakyan at sinubukan ni Rick na sabihin sa kanya na sarado ito, ngunit hindi niya pinansin si Rick. Nagpa siya ang koponan na huwag na rin siyang pansinin at gumamit ng tools para piliting buksan ang pinto. Pagkatapos, naglagay sila ng metal bar na pipigil sa pagsara muli ng pinto. Pagkatapos nilang hubarin ang kanilang mga uniforme, tumalon sila pababa ng umaandar na tren at lumapag ng perpekto tulad ng kanilang pagsasanay. Ngayon, ang grupo ay nasa riles kaya kailangan nilang tumakbo ng mabilis hanggat maaari para hindi mabangga. Sumugod sila sa pader at umalis sa daan sa tamang oras. Nang makaalis na ang tren, lumapit sila sa isang malaking gate at sinubukang buksan ito ngunit hindi nagtagumpay. Tumalon si Cora para simulan ng pag-akyat sa gate at pader gamit ang kanyang bodycam para i-record ang proseso. Binuksan niya ang isang vent at tinawid ito para makarating sa kabilang panig kung saan mabubuksan niya ang gate para sa kanyang mga kaibigan. Ginalugad ng grupo ang isang pasilyo at hinangaan ng graffiti na nagpapalamuti sa bawat pulgada ng mga dingding. Sa dulo ng pasilyo, nakakita sila ng isang graffiti ng sikat na artist na si Basquiat. Matapos ipaalala ni Rick sa lahat na mag-record ngunit huwag hawakan, kumuha sila ng mga litrato at video ng lugar. Gayunpaman, sinimulan ni JD na basagin ang piraso ng graffiti ni Basquiat, hindi pinansin ng kanyang mga kaibigan nang pagalitan siya ng mga ito. Sinugod siya ni Rick upang subukang pigilan siya at naganap ang isang away. Nang mapaghiwalay sila ni Vern, pinalayas ni Rick si JD sa koponan. Sinabi ni JD na mas gugustuhin niyang maging mayaman kaysa maging walang kabuluhan at umalis dala ang piraso ng graffiti. Ilang minuto ang lumipas, narinig ng grupo ang mga gwardya na paparating. Agad silang tumakbo pababa sa tunnel at nakatakas ng hindi nahuli. Kinabukasan, tiningnan ni Diane ang na-upload na video at nakitang 82 views lang ang nakuha nito. Dismayado ang grupo dahil hindi nila alam kung ano pa ang gagawin para makakuha ng views, kaya isiniwalat ni Rick na may sorpresa siya. Kinuha niya ang mga blueprint ng Paragon Hotel dahil narinig niya na nakatago pa rin doon ang pera ng mafia. Maraming tao ang sumubok na pumasok sa abandonadong gusali para hanapin ang perang iyon, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Sinasabi ng alamat na nakatira doon ang evil at ayaw niya ng mga bisita. Tuwang-tuwa ang grupo sa ideya na paghahanap ng pera, ngunit ipinaalala ni Rick sa kanila ang kanilang patakaran, gumagawa lang sila ng dokumentaryo. Pagkatapos ay hinubad ni Diane ang kanyang sombrero upang ipakita ang bagong kulay ng buhok. Nagulat si Rick na ikinadismaya niya. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng notification at natuklasan na sumali si JD sa isang bagong koponan. Ipinakita niya sa isang video ang ninakaw na piraso ng dingding at ininsulto ang mga creepers. Ang kanyang mga bagong kaibigan ay naglalaro ng Russian roulette kaya tinawag sila ni Rick na mga baliw. Habang hindi nanonood ang iba, nagpost si Diane na pupunta sila sa Paragon. Kinabukasan ng gabi, sina Vern, Cora at Rick ay nasa isang hotel kasama ang kanilang mga gamit, ngunit wala silang balita mula kay Diane. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto at binuksan ito ni Rick at natagpuan si Frank na nagtatrabaho para sa outlet ng Vice News. Ipinaliwanag ni Cora na kinontak siya nito at inimbitahan siya ni Cora na sumama sa kanila. Pagkatapos, sa wakas ay dumating si Diane, kaya ipinaliwanag ni Frank ang sarili. Gusto niyang panoorin ng grupo na lutasin ang Paragon at iulat ang kwento. Nalaman niya ang tungkol sa kanilang plano mula sa post ni Diane at nagalit ang grupo sa kanya dahil sa pagsira sa sorpresa. Iniisip ni Rick na masamang ideya ito at naniniwala si Vern na si Frank ay isang undercover na pulis. Gayunpaman, nagustuhan ni Diane ang ideya dahil maaaring magdala ito ng maraming views na kailangan nila kaya isinama nila si Frank. Lumabas ang grupo sa hotel, ngunit nang makarating sila sa kanilang van, napagtanto nilang nakalimutan nilang magdala ng extrang diesel. Inalok sila ni Frank na isakay sa kanyang kotse, kaya lahat ay nagsiksikan sa likuran.
Pagkatapos ng mahabang biyahe sa dalampasigan, narating nila ang isang gate at gumamit ng tools para putulin ang lock. Napansin ni Vern na may paparating na bagyo, kaya sinabi ni Rick na kailangan nilang lumabas sa mga tunnel bago pa bumuhos ang ulan. Hindi nila magagamit ang mga pinto o bintana dahil selyado ang mga ito. Pumasok sila sa tunnel ng imburnal at nagsuot ng helmet. Pagkatapos maglakad ng ilang sandali, natagpuan nila ang tunnel na magdadala sa kanila sa gusali, ngunit medyo maliit ito. Wala silang ibang pagpipilian kundi ang gumapang dito habang tinitiis ang masamang amoy. Bigla, nakarinig sila ng ingay at nagimbal nang makakita ng isang grupo ng mga daga. Agad nilang tinakpan ang kanilang mga mukha at pumaibabaw si Frank kay Cora upang protektahan ito habang nilalakaran sila ng mga daga. Mabuti na lang at mabilis na nakaalis ang mga daga sa tunnel nang walang nasaktan. Ilang minuto ang lumipas, lumabas sila sa makitid na tunnel at nakakita ng isang kumikislap na power box. Ang gate na inaasahan nilang gamitin ay nahaharangan ng isang tambak ng mga bagay, kaya nagpasya si Diane na maghanap ng ibang pasukan. Gumamit si Cora ng isang tools para sirain ang lock at binuksan pa rin ang gate, dahilan para mahulog ang mga bagay. Ngayon ay may puwang na para dumaan, kaya sumigaw si Cora para sabihan si Diane na bumalik. Hindi na nila siya hinintay, tinawid lang nila ang gate at sa wakas ay pumasok sa hotel. Nagsimulang mag-record at kumuha ng mga litrato ang grupo, kaya gumawa si Rick ng intro para sa kanyang video. Nang sabihin niya ang pangalan ng hotel, biglang lumipad ang ilang ibon at tumama sa chandelier, dahilan para mabasag at mahulog ito. Mabilis na kumilos si Cora para maiwasan ang pagkadurog habang bumagsak ang chandelier sa sahig. Samantala, nakahanap si Diane ng ibang pasukan na nagdala sa kanya sa isang napakagandang silid kung saan agad siyang nagsimulang mag-livestream para sa kanyang mga followers. Umakyat siya sa hagdanan papunta sa ballroom at naglaro gamit ang piano. Nang subukan siyang tawagan ni Rick, ni-reject niya ito para maiwasan ang pagkasira ng video. Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng kakaibang ingay at inakala niyang mga daga iyon, kaya tumakbo siya. Natisod siya sa hagdan at bumagsak, kaya nahulog ang kanyang telepono. Habang naghahabol siya ng hininga, isang nakakatakot na kamay ang lumitaw sa likuran niya. Nag-aalala si Rick sa pagkawala ni Diane, kaya sinabihan niya ang kanyang mga kaibigan na halugugin ang bawat silid. Matapos niyang magmadaling umakyat sa hagdan, ipinaliwanag ni Cora kay Frank na gusto ni Rick ng asawa, ngunit gusto ni Diane ng adventure. Nagtatrabaho si Rick sa tindahan ng hardware at binibigyan ng grupo ng mga gamit, kaya hinayaan nila siyang isipin na siya ang namamahala. Pagkatapos ay napansin ni Cora ang singsing ni Frank at nagtanong tungkol sa kanyang asawa, kaya ipinakita niya rito ang larawan ni Amanda. Nagambala ang sandali ni Rick na nagsabi sa kanila na sumali sa paghahanap. Samantala, patuloy na kumukuha ng mga larawan si Vern at napansin ang mga marka ng kuko sa dingding. Bigla, nakarinig siya ng ingay at nagpas siyang lumayo sa lugar na iyon, hindi na malaya ng tumatakbong anino sa malapit. Nang magkasama muli ang grupo, ipinakita sa kanila ni Vern ang larawan ng mga marka ng kuko. Sinabi ni Rick na kailangan nilang mahanap si Diane at umalis dito, kaya nagboluntaryo si Cora na hanapin ang master key. Gusto sanang sumama ni Frank sa kanya, pero walang tiwala si Vern sa kanya, kaya siya na lang ang sumama. Sa lobby, hinalughog ni Cora at Vern ang reception desk at nakakita ng isang ginupit na pahayagan na nagsasalaysay sa kanila tungkol sa pagkawala ng may-ari at pagkamatay ng kanyang asawa. Inilihim ng mga pulis ang mga detalye, ngunit may mga chismis na bukas ang dibdib ng asawa at wala na ang puso nito. Samantala, patuloy na hinalughog ni Rick at Frank ang mga pasilyo at silid. Tinanong ni Frank si Rick kung paano niya nakilala si Diane, kaya ipinaliwanag niya na sa isang abandonadong mental hospital. Naputol ang kanyang kwento ng aksidente niyang matapakan ng isang bear trap. Agad itong inalis ni Frank, kaya nang bumalik sina Vern at Cora, sinugod ni Vern si Frank sa pag-aakalang siya ang nanakit kay Rick. Itinulak siya ni Frank sa pader para pakalmahin ito. Pagkatapos, nilinis niya ang sugat ni Rick gamit ang tubig at binalutan ito ng tape dahil wala silang first aid kit. Gusto sanang dalhin ni Cora si Rick sa ospital, pero tumanggi siyang umalis nang wala si Diane. Bigla nilang narinig ang telepono ni Diane, kaya sinundan nila ang ingay sa sumunod na palapag. Nakakita sila ng isang malaking puno na may mga telepono at kamerang nakasabit sa mga sanga. Nakilala ni Rick ang telepono ni Diane, kaya pinanood nila ang huling video nito. Ngunit nang marating nila ang bahagi kung saan siya nahulog, naubusan ng baterya ang telepono. Pagkatapos ay nakarinig sila ng kakaibang ingay at atubiling sinabi ni Vern na dapat silang tumawag ng pulis. Pumayag si Cora, ngunit iniisip ni Rick at Frank na wala ng oras para maghintay sa mga pulis. Patuloy na naglakad ang grupo at nakarinig si Cora ng isa pang ingay, kaya sumuntok siya nang may sumugod sa kanya. Bumunot si Frank ng baril at itinutok ito sa umaatake na si JD pala. Biglang dumating ang bagong koponan ni JD at hinampas si Frank para pabagsakin siya. Ninakaw ni Mac ang baril ni Frank habang itinutok ni Todd ang sarili niyang armas sa grupo ni Rick, dahilan para mapaluhod ang lahat at pinilit silang ibigay ang kanilang mga telepono at gamit. Inakusahan din sila ni Rick ng pag-atake kay Diane, ngunit itinanggi ito ni Todd habang iniinsulto siya nito. Nang tanungin ni Todd kung nasaan ang pera, ininsulto rin sila ni Cora at Rick.
Lumapit si Todd, dala ang baril at sinimulang ilarawan ng mga kakilakilabot na bagay na gagawin niya sa kanila kung hindi sila makikipagtulungan. Patuloy silang iniinsulto ni Cora, kaya sinubukan siyang saktan ni Mac, ngunit itinulak siya ni Vern. Tumugon si Mac sa pamamagitan ng pagtutok ng baril sa kanya. Pagkatapos, pinatayo ni Todd si Cora at itinapat ang baril sa bibig nito, kaya sinabi ni Frank na hindi niya alam kung paano ito gamitin. Binitawan ni Todd si Cora at itinutok ang baril kay Frank, dahilan para aminin nito na hinahanap niya ang kanyang asawa. Nang tumanggi siyang magsalita pa, muling pinagbantaan ni Todd si Cora. Sa wakas ay inihayag ni Frank na hindi siya isang reporter, si Amanda ang reporter. Nawala siya ilang buwan na ang nakalilipas kasama ang kanyang photographer noong gumagawa sila ng isang kwento tungkol sa hotel. Walang naitulong ang mga pulis, kaya kinailangan ni Frank ng paraan para makapasok. Ang pagkakita sa post ni Diane ay nagbigay sa kanya ng pag-asa. Walang pakialam si Todd sa mga nawawalang babae at ininsulto ang mga ito bago bumaling kay Cora na dumura sa kanya sa mukha. Dismayado, naglabas si Todd ng panyo para linisin ang kanyang mukha at nakilala ni Rick na ito ay kay Diane, kaya sinugod niya si Todd para subukang bawiin ito. Itinulak lang siya ni Todd at sinabing hindi niya alam na ang panyo ay kay Diane bago ito ibinigay kay Rick. Nang makuha ito ni Rick, itinulak siya ni Todd palabas ng balkonahe at napasigaw si Rick nang mahulog siya sa napakalalim na butas sa sahig. Pinuna ni JD si Todd dahil sumobra na siya, ngunit sinampal lang siya ni Todd. Pagkatapos ay tinanong niya si Frank kung saan nakalagay ang pera at nang tumanggi si Frank na sumagot, sinaktan din siya ni Todd. Ipinaliwanag ni Frank na ang lokasyon ng pera ay minarkahan sa mga blueprint at si Rick lang ang may kopya. Ipinahayag ni Todd na hahanapin nila si Rick. Pagbalik ng grupo sa pasilyo, nakita ni Cora ang isang katawan sa sahig. Gayunpaman, hindi nila ito maabot dahil may malaking butas sa lupa. Dahil may mga cable na nakasabit sa kisame, tumalon si Cora para umakyat sa dingding at maabot ang mga cable na iyon. Pagkatapos ay umindayog para lumapag sa mga lampara. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, tumalon siyang muli para humawak sa sumunod na mga cable at umikot ng buong lakas para lumapag sa kabilang bahagi ng butas. Sumugod si Cora sa katawan, inakala na si Rick yun, ngunit isa pala itong lumang kalansay na may mga insekto. Ipinahayag ni Todd na maghahanap sila sa ibang lugar at pinaputukan ng mga cable para pigilan si Cora sa pagsunod sa kanila. Habang naglalakad sila sa pasilyo, may narinig silang umiiyak na babae, kaya sinundan nila ang tunog papasok sa isang silid. Binuksan ni Mac ang kakaibang aparador, ngunit damit lang ang nakita niya. Nang lumingon siya, isang nakakatakot na kamay ang lumapit sa kanya para hawakan siya, kaya agad siyang umatras. Lumabas ang isang babae at humingi ng tulong at nakilala ni Frank na siya ang photographer ni Amanda na si Beth. Pagkatapos ay nakarinig sila ng isa pang kakaibang ingay at sinabi ni Beth na paparating na ito, kaya mamamatay ang lahat. Nagsuot si Rick at Mac ng night vision goggles, pinatay ang mga flashlight at isinara ang mga kurtina bago tumingin sa paligid ng silid, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Bigla, may narinig silang hinampas at parang sinasakal. Nang lumingon sila, natuklasan nilang patay na si JD at nakasabit sa dingding na may bakal sa bibig. Sa dilim, may isang nakakatakot na bagay na gumagalaw sa paligid nila. Nagpaputok sina Mac at Todd, ngunit wala silang natamaan kahit isang putok at naubusan ng bala si Todd. Kalaunan, sumuko ang halimaw at gumapang sa dingding para makatakas sa isang butas sa kisame. Muling binuksan ng grupo ang kanilang mga flashlight at natuklasan na isang ligaw na bala ang nakapatay kay Beth. Samantala, nagising si Diane sa isang kama sa master bedroom ng penthouse. May mga kandila sa lahat ng dako at isang sita na pentagram sa sahig. Tumakbo siya papunta sa pinto, ngunit hindi niya ito mabuksan. Kasabay nito, narinig ni Cora ang isang pintong itinutulak at sinundan ng ingay patungo sa isang napakasimpleng silid kung saan nagsara ang pinto sa likuran niya. Nagulat siya nang may kung anong dumampi sa kanyang bukong-bukong, ngunit si Rick lang iyon na nagtatago sa ilalim ng kama. Mas maraming kakaibang ingay ang umalingaw-ngaw sa silid, kaya tumakbo si Cora upang magtago sa aparador at nanatili si Rick sa ilalim ng kama. Pumasok ang halimaw at napansin ni Cora na mukha itong napakaputlang tao. Binuksan nito ang aparador at tumingin sa loob, ngunit nakabitin si Cora sa kisame. Nang sa wakas ay tumingala ito, hinampas ito ni Rick mula sa likuran gamit ang piraso ng kahoy. Hinawakan ng halimaw si Rick sa leeg at sinamantala ni Cora ang pagkakataong tumakas habang tumilapon si Rick sa kabilang panig ng silid. Di nagtagal, nakarating si Cora sa elevator at pinindot ang lahat ng mga buton, ngunit hindi ito gumana. Inaabot ng halimaw ang braso niya sa loob ng mga rehas, kaya nagpumiglas si Cora na makawala at lumayo sa kanya. Pagkatapos ay itinulak niya ang lever para paganahin ng kuryente at ngayon ay sa wakas ay gumalaw na ang elevator. Sa sumunod na palapag, tumakbo si Cora sa isang pasilyo at sinubukan ng ilang pinto hanggang sa makakita siya ng bukas na pinto. Sa silid na ito, natuklasan niya ang mga security camera na nagpapakita kay Amanda na nakaupo at si Diane sa master bedroom. Pagkatapos ay napansin ni Cora ang isang tumpok ng mga VHS tape at napansin ng isa na may kakaibang mga simbolo sa label nito. Pinanood niya ito sa TV at ilang minutong static na sinundan ng isang hugis tao na anino.
Isang nakakatakot na boses ang nagsabi na isang makapangyarihang lihim ang ibinahagi sa kanya upang maging higit pa sa isang hangal na tao. Nagbago ito sa isang recording ng pagpatay sa asawa ng may-ari at ang killer na pinupunit ang kanyang puso. Kasabay nito, tumingin-tingin si Diane hanggang sa matuklasan niya ang isang librong tinatawag na His Dark Majesty. Isang dedikasyon mula sa mobster sa asawa ng may-ari na nagsasabing ang librong ito ay maaaring magbigay sa kanya ng dakilang kapangyarihan, ngunit pati na rin ng matinding sakit. Ang teksto ng libro ay tungkol sa isang ritual upang maipasa ang ipinagbabawal na kapangyarihan ng shadow alchemy gamit ang mga salita tulad ng satanic at ungodly. Ipinapakita ng mga ilustrasyon ng isang nakakatakot na halimaw na kumakain ng mga tao at isang tao na nagbagong anyo sa isang nilalang. Isa pang drawing ang nagpapakita ng nilalang na kumakain ng puso ng tao. Ipinaliwanag ng libro at ng recording na sa pamamagitan ng pagkain ng mortal na sagradong puso, ang napili ay bibigyan ng di pangkaraniwang lakas. Samantala, tumatakbo sina Todd at Mac hanggang sa nakahanap sila ng isang bukas na silid na may mga butas ng bala sa dingding. Laking gulat nila, ang pera ay naroon mismo na nahuhulog mula sa isang aparador. Nagmadali si Todd para pulutin ito habang tumitingin-tingin si Mac. Nagimbal siya nang makita ang isang kalansay sa sahig na nakabukas ang dibdib nito at mga daga na kumakain dito. Napagdesisyonan ni Mac na hindi mahalaga ang pera at tumakbo palayo. Nang makarating si Mac sa hagdan, narinig niya ang halimaw at nagpaputok, ngunit mabilis na nakatakas ang nilalang. Patuloy na tumatakbo si Mac at sinubukang tumawid sa pinto, ngunit bigla na lamang siyang bumagsak. Lumalabas na may alambreng nakatali sa pinto at hiniwan nito ang kanyang leeg, kaya unti-unti siyang nagdugo hanggang sa mamatay. Sa silid, sinubukan ni Todd na umalis dala ang pera, ngunit hinarangan siya ng halimaw. Hinawakan siya nito sa leeg at sinaksak ang kanyang dibdib gamit ang mahahabang kuko nito para bunutin ang kanyang puso. Matapos bumagsak si Todd, kinain ng halimaw ang puso. Habang nakikita ni Cora ang mga katawan sa lahat ng screen, patuloy naman sa pagbabasa si Diane. Sinasabi sa libro na ang huling transformation ng tao tungo sa halimaw ay magaganap kapag inihandog sa Dark Lord ang pagsasama ng dalawang kaluluwa na gustong maging isa. Pagkatapos ay matatamasa ng halimaw ang buhay na walang hanggan. Pagkatapos ay nakakita si Diane ng damit pangkasal sa upuan at napagtanto niyang gusto siyang gamitin ng halimaw para sa huling ritual. Bigla, lumitaw ang halimaw sa likuran niya at hinaplos ang kanyang mukha. Sa hagdan, narinig ni na Frank at Vern ng isang boses. Nagmadali silang bumaba at muntik nang dumaan sa alambre, ngunit huminto sila sa tamang oras. Ang katawan ni Mac ay nasa sahig na may butas sa dibdib at ang boses ay nagmumula sa kanyang bag na may mga gamit. Inilabas ni Vern ang walkie-talkie at sa wakas ay nakausap si Cora na nagsabi sa kanila na tumakbo dahil nakita niyang paparating ang halimaw. Tumakbo sina Frank at Vern ng mabilis hanggat maaari at nakarating sa kusina. Matapos ilock ang pinto at kumuha ng kutsilyo, sinabihan sila ni Cora na maaari silang makatakas gamit ang dumbwaiter. Pinindot nila ang buton, ngunit hindi ito gumagana, kaya kailangan nilang igalaw ito ng mano-mano. Nauna si Vern at hinila ang lubid, kaya umakyat ang dumbwaiter. Matapos ang maraming pagsisikap, nakarating siya sa pinakamataas na palapag at tinulungan siya ni Cora na makalabas. Ngayon, kinailangan ni Frank na hilahin ang lubid upang maibalik ang dumbwaiter. Habang sinisimulan ng halimaw na kalampagin ng pinto, pinasok ni Frank ang dumbwaiter at hinila muli ang lubid upang makaakyat. Sa sandaling iyon, sa wakas ay biglang pumasok ang halimaw, kaya sinubukan ni Frank na gumalaw ng mas mabilis. Nang tumingin siya sa butas ng dumbwaiter, natuklasan niya na umaakyat ang halimaw sa lagusan. Habang ipinapasok ng nilalang ang mga kamay nito sa loob ng dumbwaiter, sinabihan ni Frank si Vern na putulin ang lubid at tumalon siya palabas. Mabilis na bumagsak ang dumbwaiter, hinila ang halimaw kasama nito. Pagkatapos, ginamit ni Vern ng walkie-talkie upang tawagan si Frank na kinumpirma na maayos siya dahil tumalon siya sa ibang palapag. Napagkasunduan nilang magkita sa penthouse, ngunit una, bumalik si Frank sa puno at kinuha ang telepono ni Amanda na may mga inisyal nila sa likod dahil regalo ito mula sa kanya. Sinabi ni Cora sa kanya ang tamang numero ng kwarto at sinipa ni Frank ang pinto para mahanap si Amanda sa isang upuan na may butas sa dibdib nito. Hinalikan niya ito at tinakpan ng kanyang jacket bago umalis. Pagkatapos, pinuntahan ni Frank sina Vern at Cora na nagsabi sa kanya kung nasaan si Diane. Nagulat din sila nang makitang buhay pa ang halimaw, kaya nagboluntaryo si Frank na iligtas si Diane. Sa master bedroom, isinuot ni Diane ang damit at lumapit sa halimaw, nagkukunwaring sumasang-ayon. Nang magambala ito, hinampas niya ito ng libro at tumakbo palayo, kaya hinabol siya ng halimaw. Sa pasilyo, sinusubukan ni Frank na hanapin ang tamang pinto ngunit hindi nagtagumpay. Nang marinig niya ang pagsigaw ni Diane, sinundan niya ang ingay at nakita ang halimaw na kinakaladkad si Diane sa buhok. Sumugod si Frank papunta sa kanila at itinulak ang halimaw, kaya't pareho silang nahulog sa balkonahe. Natusok ang nilalang sa sanga ng puno habang si Frank ay bumagsak sa sahig, parehong sila namatay. Pagkatapos ay kinuha ni Diane ang walkie-talkie at tinanong si Cora tungkol kay Rick, kaya ikinwento niya ang nangyari at ibinigay ang numero ng kwarto. Agad na tumakbo si Diane sa kwartong iyon at nakita si Rick sa sahig.
Umiiyak siya sa kalungkutan. Akala niya ay patay na ito, ngunit buti na lang at nagising ito, at muling nagkasama ang apat na magkakaibigan. Maya-maya, kumalat sa balita ang mga creepers dahil sa pagtuklas nila sa pera, at binigyang inspirasyon nila ang mga tao na mag-urban exploration. Ang kanilang video tungkol sa hotel ay nakakuha ng 100 million views, at maging ang mga sikat na tao ay nag-iwan ng mga komento. Para sa kanilang susunod na paglalakbay, kinulayan ni Cora ang kanyang buhok ng blondie. Binuksan ni Rick ang isang bag at isiniwalat na ninakaw niya ang maliit na halaga ng pera, sinabing ang kaunting halaga ay hindi makakapinsala sa kanilang tuntunin. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.